Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano ba gamitin ang J-tool. So, ang J-tool guys, ginagamit ito para mag-hide ng mga panels and ng walls. So, una, kailangan yung iyong mouse is naka-A for select. And then, kung ano yung gusto mong panels na i-hide, yun yung isa-select mo. For this one, for example, this one. Ito yung gusto mo. Pero mas maganda siya guys kung naka 3D mode. And, pakita natin ha, i-tilde key natin. Ang gusto mong i-hide, etong wall na to, ay itong panel na to. So, ulit, press A para mapapunta sa arrow, yung mouse mo, and then press mo tong panel, and then press J. Diba? Pansin mo, nabutas siya. Butas yan. Kasi, na-hide mo siya. For example naman, gusto mong mabalik kasi accidentally siya. Or di kaya may nangyayari na buong panel is nawala. Ito, as in nawala lahat ng mga panels mo. Ang gagawin mo lang is, press ulit ka mo ng A sa labas. Press ka sa labas ng A, and then press J para bumalik lahat ng panels na nawala. Kasi naka-hide lang yon. Okay? Pwede rin siyang gamitin sa wall. Press A, and then press mo yung wall, and then letter J. Maha-hide na siya. Ganun lang. And then press A sa labas, then J ulit, para bumalik lang ulit. Kung gusto mo naman guys na lahat ng panels, yung naka-slope na panels, is ma-hide mo, ang gagamitin mong tools is Alt-J. Alt-J. Alt plus J. Testingin natin. Siyempre, kailangan nakaselect. Press mo sa labas, Alt-J, nawala diba lahat ng mga slope. Ito lang yung natira. Kapag gusto mo lahat ng buildings sa mapa mo. And then, ulitin natin, balik natin, letter A and J ulit sa labas. Tapos, ngayon guys, kung gusto mo naman yung walls lahat, yung maalis, para sa pangkalahatan na buildings mo sa mapa, press ka lang ng Shift plus J. Ulit, dapat naka-letter A yung mouse mo, Shift plus J. Nawala na lahat ng mga walls mo. And then, balik natin, press ulit sa labas ng A and then letter J para bumalik ulit siya. So, ganun lang siya.